2 buong linggo na ang nakakalipas, simula noong gabing iyon. Nagbago ang lahat para sa ikabubuti. Hindi namin kailangang kumilos sa harap ng sinuman dahil natural lang ang lahat ng ginagawa. Hindi na ako nateten sa tuwing hinahawakan niya ako o hinahalikan. Namumula nga ako kapag ginagawa niya iyon sa harap ng mga tao, pero normal lang naman siguro iyon. Ngunit sa linggong ito, si Hunter ay nagtrabaho ng husto. Halos wala siyang oras sa akin, at aminado ako na namimiss ko siya ng sobra. Umuwi siya ng gabing-gabi at umaalis ng madaling araw. Hinahalikan niya ang noo ko bago umalis at pag-uwi niya sa gabi. Karamihan sa mga oras ay natutulog ako. Bumukas ang pinto at napatigil ako sa pag-iisip. Napangiti ako nang makita kong pumasok si Hunter, pero napakunot ang noo ko nang mapansin kong super pagod na siya. May dark circles siya sa ilalim ng mata niya at mukhang inaantok. "Hey," mahinang sabi ko pagkalapit ko sa kanya. Ngumiti siya ng mahina. "Hey love." Hinalikan niya ang noo ko at pinulupot ang mga braso niya sa bewang ko. "Ayos ka lang ba?" Tanong ko at tumango naman siya. "Pagod lang." Sagot niya at napabuntong hininga ako. "You came early today," sabi ko at tumango naman siya. "May kailangan akong tapusin. Gagawin ko sa laptop ko sa kwarto natin." Bumuntong hininga siya at napakunot ang noo ko. "But you need rest," sabi ko at napabuntong hininga siya. "Kailangan ko talagang tapusin yan ngayon din," sambit niya at tumango naman ako. "Well, let me help you. I know how to do it. Remember, I used to work in my dad's office," sabi ko at tumingin siya sa akin. "Sigurado ka ba?" Tanong niya at tumango naman ako. "Oo, pupunta ako ngayon at magpahinga ka. Gagawin ko ito para sa iyo," sabi ko at tumango naman siya. Tumagilid siya at hinalikan ako ng mahina. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka," sabi niya at tumawa ako. "But come in the room with me. I will be more at ease to have you in front of me." Utos niya at tumango naman ako. "Sige." Naglakad na kami papunta sa room namin, at binigay niya sa akin ang laptop niya. Nagsimula na akong magtrabaho habang siya naman ay naliligo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya na nakabihis at tumalon sa kama. "Babe, kung may problema please wake me up," sabi niya at tumango naman ako. "I will try to solve it by myself. Tapos kung hindi ko kaya, gigisingin kita." Nagpatuloy ako at naging mas madali ito sa bawat oras. Alam ko kung paano ito gagawin dahil palagi akong pinapagawa ni Daddy David sa kanyang opisina. Tumunog ang phone ko, at dali-dali ko itong kinuha bago pa magising si Hunter. Lumabas ako ng kwarto at nakipag-usap. "Hello," sabi ko. "Oh hello dear, sana hindi kita inistorbo," sabi ni Tita Amanda. "No, okay lang po," sagot ko. "Oh good. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo na bukas na tayo mamili ng wedding dress mo. Okay lang ba sa'yo?" tanong niya. "Yeah, it's fine," sabi ko at narinig ko siyang tumawa. "Sasama sa atin si Skylar dahil gusto kanyang tulungang pumili ng dress mo," sabi niya at tumawa ako. "That's okay," sabi ko at tumawa siya. "Well, I will see you tomorrow then. Bye," sabi niya. "Yeah, bye," sabi ko at ibinaba ang tawag. Pumasok ulit ako sa kwarto at napatigil nang makita ko si Hunter sa phone niya. "Anong problema mo?" sigaw niya at napangiwi ako sa narinig. "Fine. Kahit anong gusto mo." Pumikit siya at pinatay ang tawag. Naglakad ako patungo sa kama, at nang makita niya ako ay bumuntong hininga siya. "Anong nangyari?" tanong ko habang hinihila niya ako papasok sa kanya. Pinulupot niya ang braso niya sa bewang ko saka ako niyakap ng mahigpit. "Gusto ni Tito David na mas maaga tayong magpakasal. Like next week," sabi niya at napabuntong hininga ako. "Okay lang, ready na si Hunter," sabi ko at tumango naman siya. "Yeah." At para sabihing binantaan niya akong sisirain ang kontrata para ipakasal ka sa ibang tagapagmana ng ibang kumpanya, sabi ni Hunter at tinignan ko siya ng mataman. "Seryoso?" tanong ko at tumango naman siya. Hindi ko alam kung anong problema niya. Bulong niya. Yumuko ako at hinalikan ang pisngi niya. "Tumawag ang mami mo," sabi ko at tinignan niya ako nang nagtataka. "Anong sabi niya?" tanong niya. "Bukas isasama niya ako para bumili ng wedding dress ko," sabi ko at tumawa siya. "That's good. I can come right?" tanong niya at umiling ako ng no. "I don't think so. You are not supposed to see the dress at alam kong hindi ka papayagan ni Tita Amanda na sumama sa amin," sabi ko at napaungol siya. "Kayong mga babae ay napaka-komplikado," sabi niya at nilibot ko ang mata ko. "Are not. Ikaw lang ang hindi makaintindi sa amin," sabi ko at tumawa siya. "Malapit na akong huwag mag-alala," sabi niya sabay tango sa sarili. "Tama, magpahinga ka na. Tatapusin ko ang gawaing ito," sabi ko at nag-pout siya. "Paano kung magpahinga ka sa akin?" tanong niya at napabuntong hininga ako. "Ano ang tungkol sa trabaho?" itinanong ko. "Oh fuck it. I don't really care now," sinabi niya. "We both that not true."
If you didn't care you wouldn't be so into it, sabi ko at bumuntong hininga siya. Fine, complete it, pero gusto kong kasama kita sa kama, bago ako magising, okay? Tanong niya at tumango naman ako. Susubukan ko, sabi ko at tumango naman siya na nasisiyahan sa sagot ko. Tumayo ako at sumandal siya sa kama niya. Nagsimula ulit akong magtrabaho, at sana ay walang mang-istorbo sa akin para matapos ko ito. Nang matapos ako ay tulog pa rin si Hunter. Isinara ko ang laptop at lumapit sa kanya. Napakapayapa niyang tingnan habang natutulog. Bumuntong hininga ako at pumunta sa tabi niya. Humiga ako at parang alam niyang ipinulupot niya ang braso niya sa bewang ko at hinila ako papasok sa kanya. Ngumiti ako at pumikit. Ang isang maliit na idlip ay hindi masakit. Kaninang umaga, late ako nagising. Salamat sa lahat kay Hunter. Pinatay niya ang lahat ng alarm at isinara ang lahat ng kurtina para hindi makapasok ang sikat ng araw. Babe, galit ka pa rin ba sa akin? Tanong niya habang tinatali ko ang sapatos ko. Nasa shop na si Tita Amanda kasama si Skyler, at pareho silang naghihintay sa akin. Ano sa tingin mo? Tanong ko at tumayo. Kinuha ko ang phone ko at ang bag ko. Naramdaman ko ang mainit na braso na pumulupot sa bewang ko at naramdaman ko ang hininga niya sa leeg ko. Sorry, bumulong siya sa leeg ko kaya kinilig ako. Sinimulan niyang halikan ang leeg ko at ramdam ko ang pag-smirk niya sa balat ko. Hunter, kailangan ko na talagang umalis ngayon din. Hinihintay na ako ng mommy mo you know, sabi ko at napaungol siya. Fine but be home soon. I am not going to work today. Sabi niya at tumango naman ako. Lumingon ako at kinurot ang pisngi niya bago bumaba. Hiniling ni Hunter sa driver na ihatid ako sa shop. Makalipas ang ilang minuto, inihinto ng driver ang sasakyan. Lumabas ako at pumasok sa shop. Wala masyadong tao dito. Napansin ko si Skyler at Tita Amanda malapit sa isa sa mga hanay ng mga dress at lumapit ako sa kanila. Hey, sabi ko habang papalapit sa kanila. Lumingon sila sa akin at ngumiti. Hey, sabi nilang dalawa at niyakap ako. Well, since you came a bit late we already told them to take out some new design. You just need to choose one and try it on. Sabi ni Tita Amanda at tumango naman ako. Oh, and we have a surprise for you, excited na sabi ni Skyler. Anong surprise? Naguguluhang tanong ko. Turn around dear, nakangiting sabi ni Tita Amanda. Lumingon ako at nanlaki ang mata ko. Mama. Naglakad ako papunta sa kanya at niyakap siya. Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Kamusta ka, sweetie? Tanong niya. I'm fine, sagot ko. Ngayon, kuha tayo ng wedding dress. Sabi niya at tumawa ako. Naglakad kami pabalik at sinimulan kong makita ang mga dress. Lahat sila magaganda pero isa lang ang nagustuhan ko. Sinabi sa amin ni Tita Amanda na ito ay perpekto at dapat kong kunin ito. At ginawa ko. Sa oras na ito, nagkakilala sina Tita Amanda at Mama. Nagkwentuhan sila at mas ngumiti. Hindi naging malamig ang ugali ni Tita Amanda, tulad ng ginawa niya kay Mami Samantha kaya sa tingin ko ay nagustuhan niya si Mama. Well dear, I know all of this is over but let's have tea at my place, nakangiting mungkahi ni Tita Amanda. I don't think, sabi ni Mama, pero pinutol siya ni Tita Amanda. I won't take no as an answer. We are going to be one family. So why not hang out together? Sabi ni Tita Amanda kaya napatawa kami. Sige. Pumayag naman si Mama, at tumango naman kaming lahat. Let's go. Pumunta kami sa kotse niya at umupo. Sinamantala ko ang pagkakataong ito para i-text si Hunter. Hey, pupunta ako sa place ng mami mo. Niyaya niya kami. Magkita tayo mamaya. Ipinadala ko ito at nag-reply kaagad. Okay, pero pupunta ako para sunduin ka. I had to come to the office to sign some papers and I don't think I will finish soon. Sige, mag-ingat ka. Don't worry about me, and enjoy your evening love. Bahagya akong napangiti habang binabasa ang mensahe, ngunit hindi nagre-reply. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa place ni Tita Amanda at pumasok na kami. Naglakad kami papunta sa kusina nang magsimulang magtimpla ng tea at coffee si Tita Amanda. Gusto naming tumulong pero tumanggi siya. Ang amoy ng kape ay bigla akong nag-crave ng chocolate. At matagal na rin simula nung hindi ako nakakain. Anong iniisip mo sweetie? Tanong ni Mama. Nothing much. While smelling the coffee powder I started to crave for chocolate. Sabi ko at nagtaas siya ng kilay. O sige, sabihin mo kay Hunter na bilhan ka. Suggest niya at tumango naman ako. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Nagkibit balikat ako at tumango naman siya. Now girls, let's have this evening for ourselves. Tuwang-tuwang sabi ni Tita Amanda. Nagkape kami ni Skyler habang nagtisi na Tita Amanda at Mama. Ito ay mainit at sobrang sarap. It's been long since I drink coffee. And this one is super sarap. Napaungol si Skyler at napangiti si Tita Amanda. Gusto ko talaga ng chocolates. Nako, nakalimutan kong may strawberry cake din pala. Ginawa ko kagabi.
Sabi ni Tita Amanda, at pumunta sa fridge at kumuha. Normally I love to eat strawberry but this time. Chocolate lang ang gusto ko at hindi ko alam kung bakit. Kumuha ang lahat ng isang piraso, ngunit malumanay akong tumanggi. No thanks, I am not hungry, sabi ko at tumango siya. I will pack some for you and Hunter. Sabi niya at tumango naman ako. Thank you, sabi ko at ngumiti siya. No need to thank me, sabi niya at bumalik sa tea niya. Nang matapos ay naglinis na kami at pumunta sa garden sa likod. Ito ay maganda at mapayapa. Sweetie, sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Mama at tumango naman ako. Oo, bakit po? Naguguluhang tanong ko. Well, hindi ka naman tumanggi sa strawberry cake, at bigla kang nag-crave ng chocolates. Nakangiting sabi niya, anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Nagkaroon ka ba ng period ngayong buwan? Tanong niya at napakunot ang noo ko. No, hindi pa, sabi ko at tumawa siya. Kung ganoon dear dapat magpa-pregnancy test ka talaga. Sabi niya at nanlaki ang mata ko. What no? I don't think I am. Sabi ko but then again naalala ko na wala pala ako sa birth control at wala akong natatandaang si Hunter na gumamit ng. Oh my God, 2 araw na ang nakakalipas simula ng gabing kasama si Mama. And no, hindi pa ako nakakakuha ng pregnancy test. Matapos akong sunduin ni Hunter ay hindi ko na siya sinabihan na bilhin ito. Kinabahan ako at natakot, pero ngayong araw pagkatapos kong mag-almusal, sumuka ako sa inidoro. Salamat sa Diyos wala si Hunter. Ngayon alam ko na wala akong pagkakataon kundi ang kumuha ng test. Kinuha ko ang phone ko, at tinawagan ang isang taong pinagkakatiwalaan ko dito. Hello, sabi niya. Hi, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko at tumawa siya. Okay, ano yun? Tanong ni Skyler at kinagat ko ang labi ko. Pwede bang bumili ka ng pregnancy test para sa akin, at pumunta ka sa place ko? Tanong ko at nagkaroon ng mahabang katahimikan na sinundan ng isang malakas na tili. Oh my God, syempre, pupunta ako dyan. Ibinaba niya ang tawag at napabuntong hininga ako. Pumunta ako sa sala at hinintay siya. After 30 minutes nag-doorbell na. Agad akong pumunta para buksan ito. Nakangiting nakatayo doon si Skyler. Here, sabi niya sabay bigay sa akin ng mga bag. Kinuha ko iyon at pumasok na kami sa kwarto ko. Take it at hihintayin kita. Sabi niya at tumango naman ako. Pumasok ako sa banyo at ginawa ang dapat kong gawin. Lumabas ako na may hawak na test. Well, it said we have to wait for 5 minutes, sabi ni Skyler at tumango ako. Hey, wag kang matakot, magiging maayos din ang lahat. Pinalakas niya ang loob ko at napabuntong hininga ako. Sana nga, sabi ko, at naghintay ng 5 minutes na yon. And to say you are pregnant before me. She pouted and I smiled weakly. You can check now, sabi ni Skyler at tumango ako. Sa nanginginig na kamay, tinignan ko ito at nanlaki ang mata ko. 2 pulang bar, I'm pregnant. So, kinakabahang tanong ni Skyler. I'm pregnant, sabi ko at napangiti siya. Congrats! Niyakap niya ako ng mahigpit. You are what? Sabi ng isa pang boses na nagpalamig sa akin. Napatingin ako sa likod ni Skyler, at nakita ko si Hunter na nakatayo doon na gulat na gulat. I will let you both at eat. See you soon Sophia, sabi ni Skyler at tumango naman ako. Iniwan niya akong mag-isa kasama si Hunter. Naglakad siya palapit sa akin, at nanatili akong nakatingin sa ground. Sophia, buntis ka ba? Mahinahong tanong niya at tumango naman ako. Sigurado ka? Tanong niya at nagkibit balikat ako. At least yon ang sabi ng test. Bulong ko, pero alam kong narinig niya. Binuhat niya ako at napasigaw ako, habang iniikot-ikot niya ako. Oh my God Sophia, alam mo ba kung gaano ako kasaya? Nakangising sabi niya. Tumagilid siya at hinalikan ako ng mas mahigpit. Ngumiti ako at hinalikan siya pabalik. Kailangan nating magpa-appointment sa doktor para sa iyo. Sabi niya at tumango naman ako. God, hindi pa rin ako makapaniwala na nagiging ama na ako. Sabi niya at napangiti ako. Kailangan nating sabihin sa pamilya natin. Sabi niya at tumango naman ako. Not on phone though. Sasabihin natin sa kanila kung kailan natin sila makikita. Suhestyon ko at tumango naman siya. Kahit anong gusto mo. Nakangiting sabi niya ng malawak. So pwede ko bang malaman kung bakit ka nakabalik ng maaga? Tanong ko at tumango naman siya. Well, I came to give you a good news at binigyan mo rin ako. Ngumisi siya. Anong good news? Curious kong tanong. Our wedding is in 4 days. Sabi niya at nanlaki ang mata ko. Seryoso? Gulat na tanong ko at tumango naman siya. Oo, inihahanda na ni na mommy at daddy ang lahat at tinutulungan ko sila. Don't worry, matatapos din ang lahat. Pinapanatag niya ako at tumango naman ako. Sasabihin ba natin sa kanila ang tungkol sa baby before or after ng wedding? Tanong ko at nagkibit balikat naman siya. Kailan mo gusto? Tanong niya.
Hindi ko alam, sabi ko talaga. Undecided pa rin ako sa lahat. How about we tell them about the wedding dinner? Tanong niya at tumango naman ako. That would be good, sabi ko at ngumiti siya. Good, sabi niya at hinalikan ako sa noo. Well, Skylar already knows, so there is a chance Ryan know too, sabi ko at napaungol siya. Kung alam niyang aasarin niya ako tungkol dito, sabi niya at tumawa ako. Anong gusto mong gawin ngayon? Tanong ko at napaisip naman siya. Gusto mo bang lumabas? Tanong niya at tumango naman ako. Gusto kong pumunta sa park, sabi ko. Well then get ready and we'll go, meanwhile I will call the doctor for your appointment. Sabi niya at tumango naman ako. Hinalikan ko siya sa pisngi at tinungo ang banyo. Dali-dali akong nagpalit at nag-light makeup. Lumabas ako at bumaba. Nasa phone niya si Hunter kaya hinintay ko siya. So tomorrow morning at 9. Tanong ni Hunter na mas lalong ginulo ang mga daliri sa buhok. Okay thank you, pinatay niya ang tawag at ngumiti sa akin. Your appointment is tomorrow morning at 9, sabi niya at tumango ako. That's okay, nakangiting sabi ko. Ngayon, punta tayo sa park. Naglakad na kami papunta sa kotse at hinatid niya kami doon. Sinabi ko nga sa kanya na pwede na kaming maglakad, pero nilalamig daw yun ngayon at hindi maganda yun para sa baby. I rolled my eyes at bumuntong hininga. Ito ay magiging isang mahabang 9 na buwan. Nakarating na kami at nagpark na siya. Pinagsalikop niya ang mga kamay namin at naglakad kami malapit sa mga bench. Remember nung kasama natin si Leah at Jay? Tanong niya at tumango naman ako. Yeah, I remember. And this creepy dude too, sabi ko at nilibot ni Hunter ang mga mata niya. He was really creepy and stupid. Nakikipag-usap sa ibang asawa na nagpapanggap na nag-aalok ng tulong. Ngumisi si Hunter at tumawa ako. Now babe doesn't need to spoil your mood because of him, sabi ko sabay kurot sa pisngi niya. He playfully glares at me pero hinayaan ko siyang kurutin ang pisngi niya. Malambot ang mga ito dahil kailangan niyang mag-ahit kaninang umaga. Anyway, kukuha ako ng ice cream para sayo, sabi niya at sabik akong tumango. Ito ay ang parehong babae na narito. Napansin niya si Hunter at ngumisi. Not again. 2 chocolates flavor. Order ni Hunter at tumango siya. Bumalik siya at bumili ng ice cream namin. Kinuha ko ang akin at si Hunter ang nagbayad. Hindi ko siya inaway para magbayad dahil alam kong hindi niya ako papayagan. Enjoy. Sabay kindat niya kay Hunter habang hinawakan yung kamay niya nung binigay niya yung ice cream, at sinamaan ko siya ng tingin. Of course, I will enjoy with my wife, sabi ni Hunter at nanlaki ang mga mata ng dalaga. Wife. Oo, at sa susunod itago mo ang iyong mga kamay para sa iyong sarili. Sambit ko at tumawa si Hunter. Let's go. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.